Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. So share ko lang sa inyo yung mga naranasan ko bago ako nagustuhan ni Popo o yung matandang babae, yung nanay ng aking mom dito sa Hong Kong. So bago pa ako nagustuhan guys, alam nyo bang grabe yung naranasan ko dyan, as in, kasi grabe talaga sila, yung mga ugali nila, grabe talaga. Alam mo bang pag nagpapaligo ako sa alaga ko, no? Binabantayan ako niyan. Oh, grabe, sobrang maldita talaga sa akin. Tapos lagi siyang galit. Tapos pag nagpapaligo ako sa alaga ko, pupunta din yan siya doon. Tapos papakialaman niya. Halimbawa, yung paglalagay ko ng sabon dito. Tapos pag napupunta sa sabi niya, ano mo, sabihin mo kailangan ganun. Babantayan niya talaga ako hanggang matapos. Hanggang matapos kung anong ginagawa ko sa pagpapaligo sa alaga ko. Mga isang buwan din siguro yung ganyan siya. Tapos, pag sa kusina, yun, binabantayan din ako noon. Tapos lahat may mali ka, tapos lagi pa yun nakasimangot, tapos laging gaganyan-ganyan. Alam mo yung insulto talaga, yung iinsultuhon ka talaga. Ganon siya, ganon yung naranasan ko dito bago niya ako nagustuhan. Samantalang ngayon guys, nagustuhan niya na ako kasi nga hindi ako nagagalit pag pinapagalitan niya ako or sinusungitan niya ako. Hindi ako nagagalit sa kanya. Talagang ang ginagawa ko, nakangiti lang ako palagi, tapos sorry grandma, ganyan. Tapos kada dating niya, kasi umiinom yan siya ng mainit na tubig na lalagyan mo na yung baso niya. So minsan nakakalimutan ko. Pero ginagawa ko yung best ko. Talagang inaano ko siya kada dating niya yan, tapos kukunin ko na yung baso niya, tapos lalagyan ko na ng mainit. Yun ang ginagawa ko para magustuhan niya ako. Tapos alam niyo bang naramdaman ko talaga nung nagkasakit ako, yung alam mo yung grabe yung ubo ko noon. Tapos siguro nakakaiyak kasi siguro sabi siguro sa akin noon na parang gusto niya akong i-comfort, yung parang nanay siya, ganun. Kasi ano ba yun, lumipat ako kasi daming batang mga maiingay. Alam mo yun, yung hinawakan niya yung likod ko, yung parang pinisil niya yung likod ko kasi grabe yung ubo ko nun eh. Tapos yung bowl niya, kinukuha niya yun. Nililigpit niya. Pagkatapos niya kumain, nililigpit niya yun. Tapos nilalagay na doon habang nagugas ako. Nilalapag niya na doon. Hindi niya na iniiwan sa lamesa. Tinutulungan niya talaga ako sa sa pagligpit. Tapos nung time na yun na, as in naramdaman ko talaga. Naiyak nga ako noon eh, kasi naiyak ako. Kasi alam mo yun, yung ramdam mo, bigla mong maalala yung nanay mo. Ganun. Alam mo yun, yung pinisil niya yung likod ko. Tapos yun, parang alam mo yun, lahat ng galit mo or tampo mo sa kanya, mawawala. Kasi nga, sabi ko, ang bait naman ni Popo, ganyan. Alam, na-realize ko yung pinakauna, na-realize ko na siya yung pinakamaldita, siya yung pinakasalbahe talaga. Pero, ngayon, siya na yung mabait sa akin. Kabaliktaran na. Dati, mabait yung tatay. Yung si Gonggong. Pero ngayon, parang si Pongpo na yung pinakamabait sa akin. Tapos samantalang si Gonggong walang binigay sa akin. Tapos minsan, nagsusungit siya, ganyan. Pati yung kapatid ni ma'am. Yung kapatid ni ma'am na tomboy. Dati, ang bait-bait sa akin. Ngayon, parang masungit siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, nakita, kasi, siguro, dahil nalaman niya na may boyfriend. Natawa ako na, siguro nalaman niyang may boyfriend ako kasi nga, minsan natawag yung boyfriend ko sa cellphone ko. Nilalagay ko lang yun doon sa kusina yung cellphone ko. Siyempre natawag minsan. Nakalagay pa naman doon is love ko. Kaya nagluluto siya doon. Lagi niya akong tinutulungan, di ba? Nakikita niyo. Kita niyo may tumatawag sa akin, ganyan. Kaya yun, hindi ko alam. Hindi na siya masyadong ngayon sa akin. Pero dati, grabe, sobrang caring niya sa akin. Nilulutuan pa niya ako. Binibigyan niya ako ng pagkain. Tapos, lahat ng mga kung ano-anong pagkain binibigay niya sa akin. Pero ngayon, hindi na. Kahit ng Chinese New Year, hindi niya ako binigyan. Oo, wala akong laisi sa kanya. Si Lola lang. Oo, kabaliktaran na. Naging mabait na ngayon sa akin si Lola. Ayun lang.